Mga kapatid at mga kaibigan sa buong sanlibutan, patuloy ang pagbati, buhat sa Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Amen. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, magsilakad tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Patuloy nating ipamuhay ang pagpapatutuo sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo, sapagkat nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, ang kaniyang luklukan ay nasa langit. Ang kaniyang mga mata ay nagmamalas. Ang kaniyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Paano kung tayo masumpungan ng Diyos sa isang kalagayan na tayo hindi nagsisilakad sa kanyang banal na kalooban? Ano kaya ang gagawin sa atin ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan? Kaya tayo po, patuloy ang ating pagsusumikap, patuloy ang ating dalangin na sa kalooban ng ating Panginoon na nakakakita sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na magsilakad ayon sa kanyang kagandahang loob, ayon sa kanyang banal na kalooban, at patuloy nating saksihan ang kanyang isinugo sa sanlibutan, ang ating Panginoong Kristo na namatay at muling nabuhay upang tayong lahat ay bigyan ng pagkakataon sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't bilang bayan ng Diyos, patuloy nating ikagalak na ipahayag sa buong sanlibutan ang bayan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Awitin natin, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang iniibig na dakong pahingahan. Inilagay ang maling pinang sa saligan, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutuos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos at patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpapasalamat sa kanyang banal na kalooban. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Awitin natin, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa tawang isa
Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong Napakadakilang mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ipahayag ang larawan, ang dakilang Diyos ng banal na bundok ng Zion. Great and marvelous are thy works. Awitin natin mga kapatid at mga kaibigan. great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee? Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpasalamat at dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na ang iyong luklukan ay nasa sangkalangitan na patuloy na nagmamasid sa anak ng mga tao. Purihin ka sa iyong banal na luklukan, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa daong ito na nagkakatipon-tipon ng iyong mga hirang, tunay nga, Panginoon, ito'y dakila at banal na kaparaanan mo upang ang iyong katwiran ay maihayag sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami sa iyong pagkakahirang na sa pamamagitan ng mga labi na nagpapatutos kagandahang loob mo sa pamamagitan ng iyong ginawa sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Tunay nga, Panginoon, na maihahatid na ang mabuting balita sa ikaliligtas ng sinumang sasampalataya. Salamat, Panginoon, ang aming buong pagtitiwala ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manalubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang mapagpalang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang kaharian po o ministeryo ng Panginoong Jesucristo ay may 12 pinagsasaligan ng mga apostol ng Cordero. Amen po ba? Ang iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato
Meron pong 12 pinagsasaligan ng 12 apostol ng Kordero. At may hula ng mga banal na propeta ang maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang pangalan ng maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, in Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Awit 132 verse 13 up to 14, sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Paliwanag po ba sa atin na merong 12 haligi ang maluwalhating iglesia na itinayo na sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng bato, at tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang iglesia na maluwalhati na inihanda niya na walang dugis at kapintasan, na tinawag niya na banal na bundok ng Sayon, ang bayang banal na sarili niyang pag-aari. So tayo ho yung iniimbitahan niya ngayon sa panahon ng kawakasan. Saliksikin natin sa ating mga Bible, sa ating mga tahanan, sa lahat ng mga nakakapanood, sa lahat ng mga nakakarinig ng programa, ng ministeryo, ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Subaybayan nyo kami at pagsuri na tayo, pagsaliksik na tayo sa panahon ng kawakasan, sapagkat talagang nahayag na ang napakaraming kaharian na nangangaral sa panahon ng kawakasan. So mapanganib ang panahon ng kawakasan, kaya magsuri tayo sa lahat ng mapapanood nating mga nangangaral on the air sa social media. Paliwanag po ba? Hindi madali ang kaligtasan, hindi madali pumasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Dahil tayong lahat ay affected ng pandemya ng maruming lakad ng paniniwala ng sanglibutan. At wala naman tayong may pagmamalaki dahil sa pasimula pa lang na pandemya na ng aral lang, na pandemya na ni Satanas si Eva. Si Eva ang naging ina ng lahat ng lahi ng laman. Ibasa po natin para makawaan natin. Ngayon, kaya pinako sa krus yung ating tagapagligtas, tandaan na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. At lahat ng magtitiwala at maniniwala sa ating tagapagligtas na siya binuhay na maguli, nakilala natin na ang kanyang larawan ay espiritu, walang laman, walang mga buto, bilang saksi sa pagkabuhay niya maguli, makakasamang mapako yung kasalanan natin na walang kabuluhang paniniwala sa sanlibutan sa kamatayan niya sa krus. Paliwanag po ba? Amen. At sa ikatlong araw, nung binuhay siyang maguli, mamumula tayo sa paniniwala bilang saksi, tapat sa pagkabuhay na maguli. So, taong bago na sa paniniwalang espiritual. Naunawaan po natin. Lahi na tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Namatay yung kasalanan nung namatay siya sa krus. Yan po yung tutubusin sa atin eh. Alipin tayong lahat ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya po hanggang kamatayan eh, tinubos niya tayo upang lahat ng mananalig sa ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw eh, kasamang namatay yung kasalanan na walang kabuluhang lakad ng paniniwala natin doon sa krus. Paliwanag po ba? At yung muling pagkabuhay niya, naging henerasyon niya tayo ngayon. Tayo ang naging lahi niya sa pagbabagong lahi ng paniniwalang espiritual. Hindi yung laman natin ang mamamatay. Mamamatay yung kasalanan, yung maruming lakad natin. Yung maruming lakad ng paniniwala natin ang pinatay niya on the cross. Kaya hiniyain niya yung buhay niya sa kanyang maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato eh. Sabi ng ating tagapagligtas, itatayo ko ang aking iglesia
sa ibabaw ng bato. Di ba siya nagtayo? Anong pangalan ng tinayo? Inalay nung nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato yung kanyang buhay doon sa mga tutupad ng katwiran ng patotoo. Di po ba yung itinayong iglesia sa ibabaw ng bato meron patotoong paniniwalaan ng ating tagapagligtas na nagtayo? Naunawaan po natin. Nahayag yung nagtayo nahayag ang larawan, espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya ang foundation ng maluwalhating iglesia na inihanda na walang dugis at kapintasan, perfect. Dahil lahat ng iniimbitahan na magtitiwala ng tapat, paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatotohanan ito ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan niya na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Wala siyang itinatangi sa imbitasyon, any religion. Dahil masama na po ang takbo ng sanlibutan. Paliwanag po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Ang kaligtasan po may mga prinsipyo. Dahil mismo tayo na tinatawag at pinipili sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng mundo, tayo yung maglalagak ng buong pag-iisip, buong puso, buong lakas at buong kaluluwa bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo mo yung kaharian ay tinayo sa ibabaw ng bato. May 12 pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero. May hula ng mga banal na propeta, yung maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato. Amen po ba? O dyan din makikilala yung watawat, yung katwiran ng ating tagapagligtas. Naunawaan natin, nakarelated po ba yung hula sa iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? Ang espiritu ng hula ay yung ating tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay hanggang kamatayan on the cross. In the third day, nung binuhay siyang maguli ng kanyang ama, pinatunayan sa lahat ng mga bansa nang buhayin siyang maguli sa ikatlong araw. Book of Acts chapter 17 verse 31 po yan. Nangyari po yan. Kaya isipin natin mabuti. Yung pinagsisisihan natin, biktima tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng mundo. Amen po ba? Amen. Dahil si Eva, tinukso, dinaya ni Satanas, napaniwala ni Satanas si Eva, napakain ni Eva yung kanyang kasamang lalaki, napandemya ng paniniwala ni Satanas. Pagdating sa Genesis, si Eva, kaya tinawag na Eva, siya ang pinanggalingan ng lahi ng mga tao sa mundo hanggang sa panahon ng kawakas. Isipin natin, wala tayong maipagmamalaki. Napandemya na pala tayo ng aral ni Satanas sa pasimula pa lang. Naunawaan natin kung bakit kinausap ng Panginoon Diyos yung mga banal na propeta para ihain sa atin yung kanyang anak. Gagawa tayo ng everlasting character na ito yung pinagsasalu-saluhan natin lahat. Ito yung doktrina na may hula ng mga banal na propeta. Ito yung bautismo na magpapasakop tayo sa ating tagapagligtas na siya ang hukom ng mga hukom. Siya ang hahatol lahat ng maniniwala at hindi maniniwala sa Kanya. Naliwanag po ba? Siya yung nagpapatawad ng mga kasalanan natin. Na pinatatawad na kasalanan natin ay yung aalis na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng mundo. Diyan tayo tutungusin. Hindi nagagawa natin sa laman. Ang pinatatawad niya, may gobyerno po na sumasakop sa laman pag nagkamali tayo. Di ba may korte tayo pagdating sa laman?
O sa paniniwalang espiritual, sino ang naglinis at tumubo sa atin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan? Di ba ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta, ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo? Na nilait siya, hinamak siya, ininsulto siya, tinutya siya, minura siya, pinagsalitaan siya ng maraming kasinungalingan. Nangyari po yan. Hanggang kamatayan, upang tubusin niya ang kasalanan ng marami. Siya nagpapatawad ng kasalanan natin. Aminin natin na biktima tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng mundo. O ngayon, lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo, bukas na sa unawa, kasama ng ipinako sa krus yung kasalanan natin. Nung namatay siya, namatay na rin yung kasalanan natin. At ngayon, nung nabuhay siyang maguli, open na yung spiritual mind natin. Amen po tayo doon. Amen. Bukas na yung pangunawa natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Meron na tayong mga tatak ng binhi ng patotoo. Nasama-sama tayong nagdiriwang ng araw ng Sabat. Ito yung kaarawan ng Panginoong Jesucristo na itinakda sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nag-iintay na tayo sa pagdiriwang natin na kung siya man mahayag sa alapape, yung mga kapatid natin sumampalataya sa kanya, gigisingin niya. At tayo naman mga nalalambing natin babaguhin niya tayo sa isang isa't mata. Ngayong may kabulukan, papalitan niya ng walang kabulukan. Naniniwala po tayo ron. Sinabi niya yan. Tao rin akong katulad nyo na ipinapahayag ko yung hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas na siya ang may pag-aaring sarili ng maluwalhating iglesia na iginayak niya, na itinayo niya sa ibabaw ng bato na merong 12 pinagsasaligan ng 12 apostol ng Kordero na tinawag niya na banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato. Siya naghain ng kanyang buhay doon sa mga iniimbitahan na maniniwala sa patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Siya gumawa ng walang hanggang karakter Pagsasalu-saluhan natin, paniniwalaan natin lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Iisip doktrina natin lahat. Iisip botismo natin na tumatahan sa puso't isip natin. Nilinis niya tayo sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Naramdaman niyo yung nagtayo at naghari ng buhay sa maluwalhating iglesia sa banal na bundok ng Sayon ay tinayo sa ibabaw ng bato. Amen. Alalahanin natin yung sulat ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 4 verse 12. Sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus masusumpungan natin ang kaligtasan. Paniniwalaan natin yung tagapagligtas natin na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya saksi tapat tayo sa pagkabuhay niya maguli. Sinabi niya, umahayag siya sa pagparito niya. Mahayag din tayong katulad niya. Kaya niya inihain yung kanyang buhay para sa atin yun na iniimbitahan niya ngayon sa panahon ng kawakasan. Kaya nga nagkaroon ng digmaang espiritual Kaya nga nagkakaroon ng nararamdaman niyo po ba? Ito na yung last days Ito na yung digmaang espiritual Nararamdaman nyo yung sertifikasyon ng ating tagapagligtas na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Nararamdaman nyo yung nakatayo sa harapan nyo na nangangaral na walang bayan. Ang pakikinabangan natin, buhay na walang hanggan. Nararamdaman po ba natin na sertifikado ko ng ating tagapagligtas na may hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol na ipinapangaral ko sa inyo yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan ba natin yung iglesia itinayo sa ibabaw ng bato? Ang kausap si Peter ang nagsasalita yung tagapagligtas natin. Alalahanin natin siya ay pinako sa krus
Siya naghirap. Siya nagdusa. Siya nagsakripisyo. Inalay niya yung pag-ibig niya sa ating lahat. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong napunta sa impyerno. Amen po ba? Amen. Kung paano may buhay na walang hanggan, meron ding pagdurusa na walang hanggan. Kaya ito ho, ipinapangaral na walang bayad. Huwag niyong tatanggihan yung nangangaral. Wala na nga ho itong bayad eh. Unawain na natin para makalaya na tayo sa walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Para maramdaman na natin na tayo pinatawad na sa pagiging sinner natin. Ang pagsisisihan natin sa kasalanan natin, yung walang kamuluhang aral ng sanlibutan. Tayo yung kahariang itinayo niya, yung maalala ng patotoo, na saksi sa pagkabuhay niya magmuli. Maliwanag na po sa atin yan. Sa lahat lang listeners ng Panginoong Jesucristo na iniimbitahan niya ngayon sa panahon ng katapusan ng sanlibutan. Magpakalalaki po tayo, magpakababae tayo sa panahon ng kawakasan. Ang ibigin natin, yung hula ng mga banal na propeta, yung sinaksihan ng mga banal na apostol, ito po yung mahalin natin sa buhay natin. Kasi wala tayong madadala rito na nakikita natin eh. Pawang masusupok sa matinding init ng apoy ang lahat ng mga bagay na nakikita natin. Tanging yung inalay ng Panginoon Diyos na kanyang pag-ibig sa buong mundo ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Ano sabi ng ating tagapagligtas? Inire-remind na sa atin yan. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Maliwanag po ba? Kung nasa langit siya, sa langit tayo pupunta lahat. Kaya nga siya daan eh. Siya katotohanan, nangyari katotohanan eh. Pinatunayan ng kanyang Ama nung buhayin siyang maguli sa ikatlong araw. Pag bumabasa tayo ng bagong tipan, lahat ng ipinapahayag na sulat ng mga banal na apostol o maging si Apostol Pablo na sumulat sa kahintilan, sa Roma, sa Efeso, sa mga iglesia ng Diyos, sa Thessalonica, sa Colosas, isa po siya sa haligi ng banal na bayan ng bundok ng Sayon na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng bato. Naunawaan na po natin yung 12 apostol ng Kordero, ang pilar ng bundok ng Sayon na itinayo sa ibabaw ng bato, na ang tagapagligtas ang naghahain ng kanyang buhay sa maluwalhating iglesia na itinayo niya sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. Kaya nga lahat ng mga partakers at participant ng Panginoong Jesucristo may mga tatak ng binhi ng patotoo eh. Napakadakila na halimbawa na ginawa sa atin na tutularan at paniniwalaan natin yung katuwiran ng patotoo na ginawa niya. Tayo yung itinayo niyang maluwalhating iglesia sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. So nakuha na natin yung introduction sa mga iniimbitahan eh. Ipinauunawa kung saan tayo naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Alam niyo, pagdating doon sa kay Propeta Isaiah sa chapter 24, nila mo na sumpa ang buong sanlibutan. Lubos na mawawala ng laman ng lupa dahil nasumpungan na ang mga tao rito sa lupa ay naging salari. Alam niyo salari? Akusado. Tama po ba? Yung salari, makasalanan dahil maraming sumira ng tipan. Kaya lubos na mawawala ng laman ng lupa. Nilamo ng sumpa ang lupa. Sinira ang tipan. Eto ho, ngayon bukas na ang aklat ng Kordero. Bukas na rin ang pintuan ng kalangitan dahil meron ng tabernakulo ng patotoo na ipinapahayag sa social media, transparent na walang bayan.
Kaya tayo rin nakakarinig nga magsusumika para sumagana tayo sa paniniwala, sa pag-asa, sa karunungan, sa pag-ibig, sa kagalangan, sa pag-iintay na meron tayong katiyakan at kasiguraduhan sa pag-iintay natin sa muli ng pagparito. Kaya siya babalik, may babalikan siya na maluwalhating iglesia na tinayo niya sa ibabaw ng bato na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Yan hong iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, witness niya yan. Mga saksi sa pagkabuhay niyang maguli. Iginayak niyang maluwalhati na walang dungis at kapintasan. Sa spiritual tayo iginayak, hindi sa pisikal. Nasa pisikal tayo, i-apply natin yung katwiran ng patotoo. Dahil yung pisikal natin, mawawala yan. Papalitan niya ng walang kabulungan yung ating kalagayan dito na naghihintay at gumaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ang pagsisisihan natin, yung walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan, yan ang kaya niya inihain yung kanyang buhay on the cross. Yan yung pinatay niyang kasalanan dito sa mundo. Dahil na pandemya tayo ng paniniwala ng sanlibutan. Paliwanag po ba? O ngayon, sino may kapangyarihan para magbukas ng unawa sa atin? Di ba't ang tagapagligtas natin na nagsakripisyo on the cross? Siya lang ang may kapangyarihan at namamahala sa atin na magbubukas sa atin ng unawa at kaalaman at paniniwala upang meron tayong pag-asa nga pinaniniwalaan na sinabi niya yan at pinapahayag ko sa inyo sinasabi sa atin. At may katiyakan tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, dadatnan tayong mga tapat na katiwala. Hindi litira yung pinagkatiwala sa atin. Yung pong hula ng mga banal na propeta na ginawa ng tagapagligtas, yung matuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatotohanan ito ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Na sinabi niya sa mga 12 pilar ng maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Sayon na itinayo sa ibabaw ng bato, tuwing pupunta sila sa Jerusalem, sinasabi niya sa mga haligi ng banal na bundok ng Sayon na huhulihin siya ng makasalanang tao at siya'y pahihirapan. Pagsasalitaan siya ng iba't ibang uri na masasakit na salita. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang mamuli. Nangyari po yan. Ilang libong taon na ba nakakalipas? O di wala tayong may pagmamalaki. Dahil sa pangalan ni Jesucristo, tinubos niya tayo. Ang ikinantubos niya, pag-ibig. Amen po ba? Amen. Ano dapat natin gawin ngayon? Suklian natin ang pagmamahal yung ginawa niya on the cross. Amen po ba? Para makatyak tayo sa pag-iintay natin at pagbabantay na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Naglalakbay tayo sa mundo na hindi na tayo epektado ng mga pandemya ng araw ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nararamdaman ba natin yung anak ng babaeng malaya? Pag sinabing anak ng babaeng malaya, pinalaya tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng mundo. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo alipin pa ng maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Pinalaya na rin tayo sa mga tradisyon at kultura. Nararamdaman niyo ba yung nabubuhay tayo na malaya tayo? Dati matatakot din tayo eh. Amen po ba? Pero pag tinawag ka ng Panginoong Jesucristo, pinili ka, itinayo ka, isang matibay at matatag na kaharian. Nakagagalap kong maghintay eh, na datnan tayo mga faithful and wise servant.
Bakit ba naging wise servant tayo na tinawag na tapat na katiwala? Tapat at matalinong katiwala. Naunawaan natin, ano? Nabiktima pala tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Yan yung isusukan natin. Tawag na natin babalikan. Amen po ba? Naramdaman ba natin na hindi madaling pumasok sa kaharian? Katwiran po ito ng tagapagligtas, yung kaharian na napapakinggan natin. Kaya napakalinaw nung iglesia nagtinayo sa ibabaw ng bato. Kasi babasahin po itong sulat ni Apostol Pablo sa Roma na ito yung ginawang ministro sa kahintilan. Ito yung pilar ng banal na bundok ng Sayon na itinayo sa ibabaw ng bato. Ito, nagpakita sa kanya yung ating tagapagligtas. Religyoso din si Apostol Pablo. Dahil nga lang at hindi pa dumadating yung pagkaunawa sa kanya. Inusin niya yung tunay na mga iglesia ng Panginoon Diyos. Hanggang kamatayan din. Nung magpakita sa kanya, ano nangyari sa kanya? Nung nagpakita, mga kapatid at kaibigan, nabulag siya. Amen po ba? Amen. O, pinapunta siya sa isang propeta kay Ananias at naman nalamin si propeta Ananias naalis yung talukam na nakalagay sa kanyang mga mata at nakakita na siya. Ibig sabihin, nakaunawa si Apostol Pablo. Inihalal si Apostol Pablo, ministro sa kahintilan, na sinabi sa kanya ng ating tagapagligtas, ipangaral mo, sasabihin mo na napakita ko sa iyo at sa pagpapakitaan ko pa. Naunawaan po ba natin yung pagiging pilar ni Apostol Pablo na nangaral ng katwiran ng katotoo? Nagpakita sa kanya Naunawaan natin na sertipikado si Apostol Pablo ng ating guro ng mga guro, ng ating author, ng ating ministro. Kaya nga sabi ng Panginoon I am the author and finisher of our faith. Alam mo po ibang pangalan Meron po bang ibang pangalan? Iginawa tayo ng halimbawa na paniniwalaan nating matuwid na hindi na tayo malilihis pa na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, siya nagpapasagana, siya nagpapalago ng kaalaman at karunungan upang makatyak tayo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Sa Kanya lang natin ilalagat yung paniniwala natin. Sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, saksi tayong tapat na binuhay siya magmuli in the third day. Yan po yung binhi ng patotoo na inukit sa puso natin. Isinulat sa isip natin yan upang huwag mawalay sa labi natin, lumalabas sa labi natin yung patotoo na mga saksi tayo na binuhay siya magmuli in the third day. Maliwanag po ba na meron tayong sinasaksihan na nangyaring hula na nasulat sa aklat ng buhay, pinatunayan ng mga banal na apostol ito? Amen po ba tayo? Amen. Maliwanag na sa atin yung imbitasyon na doon sa bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo bago tayo maging participant nililinis niya maraming lakad ng paniniwala natin, yung pagiging sinner natin. Amen po ba? Amen. At bilang saksi sa pagkabuhay na maguli, tayo na yung tinawag at pinili niya, katiwala ng kanyang ministeryo. Bahagi tayo ng iglesia ng banal na mundong Sayon. Maliwanag na po ba sa atin yung pagsisisihan natin kasalanan? Magpapasakot tayo sa ating tagapagligtas dahil hindi naman sa laman natin nagawa yung kasalanan Amen po ba? Spiritual yung naging pagiging sinner natin, buhat pa nga sa pasimula Kaya nahabag ang Panginoon Diyos isinuboy bugtong na anak. Siya lang yung gumawa ng kasaysayan na pinagsasalusaluhan natin na ito yung pagkain spiritual na inaalala natin at ginugulita natin yung hula ng mga banal na propeta na sinabi sa aklat ng Revelation na ang tagapagligtas ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Ito yung ginaganap natin na pinagsasalusaluhan natin pagkain spiritual.
Naramdaman natin yung may mga commitment, yung may mga relasyon. Nagpapatotoo tayo sa hula ng mga banal na propeta. May relasyon tayong lahat. Hindi sa pag-iisip natin tayo magpapatotoo. Ayaw ng Panginoong Jesucristo yung patotoo ng tao. May ginawa siyang patotoo na halimbawa na tutularan at paniniwalaan po natin. Hindi sa ating sarili tayo magpapatotoo dahil bumabalik ito sa alamok. Pero yung ginawang halimbawang patotoo ng ating tagapagligtas, nung mahayag na sa ikatlong araw, nakita natin yung kanyang larawan ng Espiritu Everlasting Spirit siya. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung pagkakaiba ng patotoo ng ginawang halimbawa na paniniwalaan natin na meron tayong matibay at matatag na relasyon. Hindi sa patotoo na iniisip lang natin, ano? Kaya nakagagalak na yung preparasyon niya malwalhating iglesia, siya nagtayo niyan, siya naggayak niyan. Ang malwalhating iglesia na walang lumis at kapintasan o kulubutan pagdating sa Ephesians chapter 5 verse 27. So may pangalan po yan. Iglesia ng banal na mundong ng Sayon, at hindi na rin po ito bago. Hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang, maging yung ating mga magulang Hula na ng mga banal na propeta ito, iglesia ng banal na mundong ng Sayon. Alin ang bago ngayon na lumilitaw sa digmaang espiritual? Magsisilitaw lahat ito. Yung mga naparitong mga magtatayo ng mga bagong kaharian. Ito ho, bundok ng Sayon ang nahuli, na mauuna na mananatili ng una. At maraming nauna na maahuli at mananatili ng huli. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? Paki-upload nyo sa gadget nyo itong Bible nyo, no? Kasi ginagamit namin, International Bible, King James Bible. Paki-upload nyo sa gadget nyo. Ngayon, i-write nyo yung iglesia ng banal ng bundok ng Sayon. Genesis up to Revelation, more than 100 verses po ang patutunayan na package deal na sa banal na bundok ng Sayon inilagay ang mabuting balita na tutuparin natin lahat. Maliwanag po ba sa atin? Ngayon, kung meron pa tayong panahon, i-research din natin yung iba't ibang pangalan ng religion. Tignan nyo kung patutunayan pa ng Panginoong Diyos dito sa banal na kasulatan niya. I-edit nyo na rin. Ngayon, ma-edit natin, manatili na tayong tapat sa paniniwalang espiritual. Dahil ang maghahatid sa atin, sa kaligtasan natin at buhay na walang hanggan, paniniwala. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko na sa inyo ito. Si Pablo, na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Tingnan nyo ho. Unawain natin, si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag maging apostol. Naunawaan natin, tinawag si Apostol Pablo para maging apostol ng Panginoong Jesucristo. Ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Kasi si Apostol Pablo merong pagkakahirang na siya ang apostol at nangaral sa buong kahintilan. Amen po ba? Amen. Na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. O, tignan nyo, si Apostol Pablo, kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. May huna na si Apostol Pablo ng mga banal na propeta. Nung hirangin si Apostol Pablo, saan ho lahi si Apostol Pablo sa 12 angka ng lahi ng Israel? Saan ho galing si Apostol Pablong lahi sa 12 angka ng Israel? Sa lahi po ba ng Benjamin? O saan ang galing? Sa 12 angka ng Israel. Yan yung 12 angka ng Israel na inalis niya sa pagkakaalipin ng Ehipto. Ay hula na si Apostol Pablo. Amen po ba?
na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu. Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Siya tinawag si Apostol Pablo maging apostol bilang haligi ng kuta ng bayan ng banal na bundok ng Sayon. Eto mo, ang linaw yun. Dahil pinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Ang pinapangaral pala ni Apostol Pablo ay pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Eto mo, yung haligi ng banal na bundok ng Sayon, si Apostol Pablo. Na sa pamamagitan niya tinanggap namin ng biyaya at pagka-apostol at pagtalima sa paniniwala sa lahat ng mga bansa. Dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. Yan po palang iniimbitahan na tinawag sa Panginoong Jesucristo kung ano yung pagkakakilala ng 12 haligi ng kuta ng banal na bayan ng bundok ng Sayon ng Panginoong Jesucristo. Gayon din natin tutularan yung paniniwala nila. Amen po ba? Nakukuha po natin, naunawaan natin yung pinapangaral ng mga apostol. Saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Pagdating doon sa Book of Acts chapter 2 verse 32. Ito, papasok na tayo ngayon sa reference nito. 10 verse 33 ng Aklat ng Gawa. Pagdaka ngay nagsubo ako sa iyo at mabuti ang ginawa ko at naparito ka ngayon. Ngayon ngay kaming lahat ay naparito sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo pinag-uutos ng Panginoon. At ibinuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Tunay po ba na hindi nagtatangi ang Panginoon Diyos ng mga tao? Amen. Kaya nga po ang imbitasyon pangbuong sanglibutan, pangbuong mundo. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Nakuha po natin, naunawaan natin yung gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Yung katwiran po na yan, yung saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ng Israel na ipinangaral ang Ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Naunawaan po natin, nung pinangaral yung Ebanghelyo, natapos na yung bautismo ni Juan. So, yung doctrine so ngayon, yung bautismo sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag po ba sa atin? Ang lilinis natin sa bautismo, yung aral ngayon na napapakinggan natin. Kaya kung mangaral si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, yung mga nakarinig sa mga pinuntahan ng mga tao, antimano, automatic na bautismo. Ang linaw dito, talastas ninyo, unawaan ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Hanggang saan po natapos yung pinangaral ni Juan ng bautismo? Ang binobautismo na pinagsisisi, yung inalis sa pagkakaalipin ng Ehipto. Naunawaan po ba natin na ngayon ay pinapangaral na itong Espiritu ng katotohanan? Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu, kung paanong pinahiran siya ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti
at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ang mga saksi at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay at siya'y binitin sa isang punong kahoy. Siya'y muli binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Ito, naunawaan natin ito. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos noong una. Tignan nyo ho, kaya ho ito pinapangaral upang ito'y mahayag sa mga saksi ng Diyos na hinirang ng Diyos noong una sa makatuwing bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya muling mabuhay sa mga patay. At siya aming pinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na gaya ang saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Naunawaan po natin. Kaya pinatunayan ng Diyos Ama yung anak ng buhay magmuli Yung hiwaga mahayag sa mga iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan. Yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang ama, ipinakilala ng bugtong ng anak, yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang ama. At yung larawan naman ng bugtong na anak, pinatunayan naman ng Panginoon Diyos ito sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Ito, nakasulat ang linaw. So, ang paniniwalaan natin, yung katwiran ng pagkabuhay na maguli, meron tayong matibay at matatag na relasyon na nag-iintay at nagbabantay. Tayo yung mga participants niya dito. Tayo yung itinayo niya sa ibabaw ng bato na maluwalhating iglesia na nilinis niya tayo sa walang kamuluhang lakad ng paniniwala na sa libutan. Amen po ba? Si Apostol Pablo, nung hiragin siya, nilinis din siya sa maruming paniniwala niya sa mga relihiyon nung panahon ng Israel. Amen po ba? Amen. Hindi nangaral si Apostol Pablo agad na hindi siya nilinis sa maruming paniniwala. Kaya nagpakita sa kanya Nakunawaan natin kung paano maglinis ang Panginoong Jesucristo sa paniniwala, kung paano siya magsilang sa paniniwala. Kaya tayo isisilang sa paniniwala, gagawin niya na tayo at nanasain niyang tahanan, magpakailan-kailan pa man yung puso't isip natin, mananahan yung katwiran ng patotoo, hindi na mawawalay sa labi natin. Amen po ba? Amen. O di new creature na tayo. Sa pagbabagong lahing espiritual naging lahi tayo ng ating tagapagligtas. Di po ba napakapalad natin na maging lahi tayo ng ating tagapagligtas na may katiyakan tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na umahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Sinasabi po niya yan Hindi tayo mapapahiya. Roma chapter 9 verse 33. Roma chapter 8 verse 29 to 30. Colossus chapter 3 verse 4. Napakarami pong supporting verse na pangako na paniniwalaan natin na matutupad sa atin. Kaya binigyan tayo ng araw ng Sabat sa pagtitipon at pagpupulong natin. Pagpupulungan natin yung hula ng mga banal na propeta na tinupad niya yung hula at pinatunayan naman at pinatutuhanan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nagdeklara yung mga banal na apostol, saksi kaming lahat. Nakita nila yung pangyayari, nakausap nila, nakasama nila, nahipo nila. At ang pinapangaral nila yung nakita nilang nangyari na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba sa atin, mga chosen people of God, in the name of Jesus in the resurrection? Amen. Nakagagalak po ang linaw po na itong sinasabi na siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Ano po ba yung lalim ng itinalagang mahayag? Him God raised up the third day and showed Him openly
itinalagang mahayag. Wala namang ibang pangalan na itinalagang mahayag kundi ang Panginoong Jesucristo na binuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Alam nyo, yung kaligtasan ay talagang malalim ang katapatan. Naramdaman nyo po ba na yung ipina-apply sa atin walang kaipokrituhan? Puro po itong ipina-apply sa atin na pagkain ng kaluluwa natin na walang dagdag, walang bawas. Wala tayong gagamiting ibang aklat dahil iniuutos niya, huwag tayong makakailangan ng ibang aklat. Amen po ba? Amen. Kundi pipisanin tayo ng kanyang espiritu at ng kanyang bibig pagdating sa hula ni Propeta Isaiah chapter 34 verse 16. 34 verse 16. Ito pa po yung reference. Binasa ko sa inyo kanina, Roma chapter 1. Ito, sundan nyo. Roma chapter 1 verse 4. Kumuha ako sa verse 4 ng reference para makuha natin. Para maliwanag po sa ating lahat at nang masubaybayan nyo kami. Ang sabi dito, sapagkat si David na may paglingkudan niya sa kanyang sariling lahi ang pasya ng Diyos, ay natulog at isinama sa kanyang mga magulang at nakakita ng kabulungan. Datapwat niya ang binuhay na magmuli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulungan. Tingnan niyo po ito, yung binuhay na magmuli ng Panginoon Diyos sa unawa, sa paniniwala po sinasabi na hindi makakakita ng kabulungan. Naniniwala po ba tayo sa mga ipinangaral at isinulat ng mga banal na apostol? Amen. Kaya maging hayag nawa sa inyo ang mga kapatid na sa pamamagitan ng taong ito ay ibinalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ano pinatawag ng Panginoong Jesucristo yung mga makasalanan na hinihirang at tinatawag niya ngayon? Di ba paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay siyang magmuli? Patatawarin niya na tayo sa walang kamuluhang paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya maging hayag nawa sa inyo mga kapatid na sa pamamagitan ng taong ito ay binalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa pamamagitan niya ang bawat naniniwala ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa mga ito ay hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Tingnan nyo, sa pamamagitan ng kautusan ng Propeta Moises ay walang aaring ganap. Pero sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, doon lang papasok yung pagiging ganap natin bilang mananampalataya. Tatalima tayo. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Imalinaw po sa atin yung pinag-aaralan natin. 13 verse 33. Na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhay niya si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak, at sa araw nito ay naging anak kita. Maliwanag po ba na mayroong ama na nagpatunay, nagpahayag sa kanyang buktong na anak na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhay niya si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak, sa araw nito ay naging anak kita. Naunawaan po natin mga kapatid at mga kaibigan na nakakarinig ng pagpapahayag ng mabuting balita na nagagaling sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Yung paniniwalaan natin katwiran. Acts chapter 13 verse 30 to 31 to 32 up to 33. Dadapwat siya muling binuhay ng Diyos sa mga patay. At siya nakita maraming mga araw na mga kasama niyang nagsiahon buwan sa Galilea hanggang sa Jerusalem na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan. Sino ho ba'y nakakitang saksi mga tapat na buhay nito? Nasulat ho ito, nangyari ho ito. Ayan o, dadapwat siya binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. At siya nakita maraming araw na mga kasama niyang nagsiahon buwan sa Galilea hanggang sa Jerusalem. Sino ho ba itong nakakita sa kanya, nakasama niya? Buhat sa Galilea hanggang sa Jerusalem na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan.
Ito ho yung 12 apostol na tinawag niya. Naunawaan po natin yung 12 haligi ng kanyang bayan ng bundok ng Sayon. Sila ho ang nagpapahayag nito ngayon eh. Sila ang sumulat nito eh. Sila saksing tapat ng Panginoong Jesucristo. Naramdaman natin yung kapangyarihan ng presensya ng Espiritu Santo, natupad yung hula, pinatotohanan ng mga banal na apostol, kaya ito yung mabuting balita, ito yung bagong tipan. Sila yung nagpatotoo na nasulat sa bagong tipan na inaalala natin at sinusubaybayan natin yung hula ng mga banal na propeta. Ito po ang haligi ng kuta ng bayan, ang banal na bundok ng Sayon na itinayo sa ibabaw ng bato. Ang maluwalhating iglesia, ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Nakuha niya yung haligi ng kuta ng bayan ng Panginoon. May 12 apostol ng Kordero. At ang Kordero ay nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. Dadapwat ang agsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon. Ano po imbitasyon? Dadapwat ang agsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na pinasakdal at pinagiging ganap sa Espiritu Santo. Sa ano tayo pinagiging ganap? Sa Espiritu Santo. Kasi sa kautusan ng gobyerno, hindi tayo aariing ganap. Dahil ang gobyerno natin, alinmang bansa, temporary lang po yan. Pero ang pamamahala ng tagapagligtas, everlasting, forever and ever. Maliwanag po ba? Kaya malaki ang difference ng pamamahala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na bayan, na ang kuta ng banal na bayan ay may pinagsasaligan ng 12 apostol ng Kordero. Kaya po, yung kasalanan natin na pinatawad sa atin, inihain yung buhay ng bugtong na anak upang patayin niya yung kasalanan umalipin sa atin. Nasa ilalim tayo ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nung pinako siya on the cross, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Mapalad tayo dahil merong iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na naghain ng buhay on the cross. Lahat ng mananalig sa pagkabuhay niya maguli, namatay na yung kasalanan natin on the cross. At ngayon, meron tayong panibagong kapalaran na pinamumuhay. May bagong kapalaran tayo na masusundan natin yung ating tagapagligtas na kung saan siya naroon. Sinabi niya yan sa ating lahat, doroon kayong lahat. Kung siya'y nasa langit, pupunta tayo sa langit lahat. Amen po ba? Amen. Siya nagsalita sa atin yan sa Roma chapter 8 verse 29. Colossians chapter 3 verse 3 and 4. Tayo yung mapakunghain at samyo, tayo yung bunga sa pagkapanganay. Tayo yung lahi ng panganay, tayo yung isinilang sa pagkabuhay na maguli, na ninasa niya na daong tahanan, magpakailan-kailan pa man. Mananahan yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lalabas sa labi natin yung saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Meron tayong pinaniwala ang hula ng mga banal na propeta na pinatotohanan ito ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya bilang tao, ito yung napakadakilang opportunity natin na gagampanan natin sa buhay. Kasi lahat ng bagay, lilipas at nasisira at nabubulok. Pero lahat ng tinatawag at aalala na ng patotoo, binibigyan tayo ng assurance of faith na kung siya'y mahayag sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Kasi may babalikan siyang itinayo dito sa mundo sa paniniwala niya. Itinayo
Hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magkita-kita on the air ito sa social media. Kaya nga ang lalim nung kanyang layunin, so love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Unlimited po yung pag-ibig niya. Hindi sa isang lugar lang. Amen po ba? Amen. Sa kalooban ng Panginoong Jesucristo naway dumaloy ang espiritu ng pagkaunawa na gaya ng sikat ng araw na kung paano nakikita natin ang lahat ng mga bagay na literal na nilikha ng Panginoong Diyos sa mundong ito. Sa kalooban ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naway dumaloy ang espiritu ng pagkaunawa, paniniwala, karunungan, pag-asa sa marami upang mag-flow at magliwanag na sa puso't isip natin yung patotoo na paniniwalaan natin na yung bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo na iniimbitahan at tinatawag at pinipili na sa maruming mundo, magkaroon tayo ng spiritual transformation. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin yung pagkilos ng Holy Spirit, yung spiritual transformation sa pamamagitan ng pagpapahayag ng patotoo na binuhay siyang maguli in Duterte? Yan po yung kapangyarihan ng Spirit of transformation na paniniwalaan natin. Dito pa lang sa mundo, matatransform na to. Matatransform na tayo spiritually. Amen po ba? Amen. Dito pa lang sa mundo, mararamdaman na natin na nirapture na tayo eh. Dito pa lang sa mundo, mararamdaman natin na inirestore na tayo. Na tayo yung itinayong balwal nating iglesia sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Yung tinawag niyang banal na bundok ng Sayon. Naramdaman niyo yung kaya tayo ipapanganak na muli. Dahil mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Maliban na ang sino man panganak sa Espiritu at Espiritu ay hindi paghahalian ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ang pinanganak na muli sa Espiritu at Espiritu, may tinanggap na batong puti na yung tumanggap lang ang nakakaalam. Amen po ba? Amen. Yun ang isinilang sa Espiritu at Espiritu na mananahan sa puso niya yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. May hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan. Maniwalag po ba sa atin? Kaya nga tayo isisilang sa Espiritu at Espiritu eh. Naisilang na tayo sa laman. So sa Espiritu na tayo isisilang sa paniniwala. Dahil mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Upang makatyak na tayo sa lahat ng sinabi niya na may hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan tayo na kaya tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat, napupunta tayo sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan at nag-iintay na tayo sa muli niyang pagparito na kumahayag siya sa isang patay, may kabulukan, ipapalitan niya na walang kabulukan. Amen po ba? Amen. Sinabi ko na yan sa bawat isa sa atin na tinatawag niya na sa panahon ng kawakas. So, itong binasa ko sa inyo sa Aklat ng Gawain, napakatibay at napakatatag na deklarasyon nito ng mga apostol. At siya nakitang maraming mga araw na mga kasama niyang nagsiahon buhat sa Galilea hanggang sa Jerusalem na siyang mga saksi niya ngayon sa bayan. Nakilala niyo may pilar ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang 12 apostol ng Kordero. Ang nakakita na nakasama ng Panginoong Jesucristo na marami pang araw. Na sila ang saksi ngayon sa bayan. Hindi ho. Nanawa natin kung paano tinawag tayo, sila din ang sumasaksi sa atin ngayon. So maliwanag na ang bayan dito tayo. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilin sa atin, mga kapatid at kaibigan, sa paliksahang espiritual, marami po kasing lilitaw sa panahon ng kawakasan sa second coming of Jesus na magsisipag tayo ng kaharian. Amen po ba? Amen. At isipin natin at unawain natin ang kaharian itinayo sa ibabaw ng bato na tayong mga
magpapasakop sa hula ng mga banal na propeta at pinatunayan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Binuhay siyang maguli independent, pinatunayan siya sa lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan. Nang buhayin siyang maguli independent, yatahatunan ang lahat ng mananampalataya at di mananampalataya sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Kaya po last days na. Ang Jesus na ito ay binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito ay makasaksi kaming lahat. Ito, nagdeklara yung mga banal na apostol. Kung ano mo'y nangyari, 1,000 years ago na ang nakalilipas. Yung nakita nila, yung nakasama nila, yun po ang ipinangaral ng 12 haligi ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kaya may mga paalala sila sa mga sulat nila pagka pinag-aaralan natin. Kagaya nung sinabi ni Apostol Juan na sa panahon ng kawakasan, mag-iingat tayo. 1 John chapter 5 verse 10-11. Ito yung katiyakan ng mga doctrines of salvation, doctrines of testimony, doctrines of restoration, doctrines of baptism. Ito po, ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Naunawaan na po natin, may nangyaring hula eh. Kaya may paniniwalaan tayo. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos. May nangyari po. Para hindi tayo maging katulad ng iba, may nangyari na paniniwalaan tayo. Amen po ba? Amen. Huwag natin sasalansangin yung mula. At talagang iiksi ang lakad natin. Ito, natitignan na natin, wala pong bayad dito. Samahan nyo kami, pakikuha natin yung mga Bible natin. Ano po? Sapagkat hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tingnan niyo ho, yung mga hindi sumampalataya na ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak ay ginagawa pa ng marami yung sinungaling ng Panginoon Diyos. Pero yung sumasampalataya, idinideklara natin yung testimony na pinaniniwalaan natin dahil nangyari po ito. Alalahanin natin, mag-isip-isip tayo, hindi pa tayo tao nung mangyari, nung buhay, maguli yung ating tagapagligtas na si Yeso Kristo. Amen po ba? Amen. Nakatatakot po na sa panahon ng kawakasan ibaling makagawa tayo ng ibang mga kasalanan, wag lang po tayo masusumpungan mangumusong. Amen. Dahil ang pangumusong na pinapangaral, ang kahayagan ng pagkabuhay na maguli, ito po yung unawain natin mabuti, mag-ingat tayo. Ito na po yung kahayagan ng pagka-Diyos ng Ama ng Panginoong Kristo. Amen at po ba? Ito po yung hiwaga, ito po yung ministry, ito po yung mystery. Napakaingatan natin. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Maliwanag po ba, nasa buntong na anak ang buhay na walang hanggan? Merong patotoo tayong paniniwalaan, may hula na sinubaybayan tayo na nangyari yung hula, 5,000 taon na ang nakalilipas at pinatotohanan ng mga banal na apostol na haligi ng utak ng bayan ng Panginoon Diyos na sa pangalan ni Kristo Jesus ilalagat natin yung ating paniniwala at pagkilala. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya magmuli. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang hindi naniniwala sa anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan
sa mga tuwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen po ba? Maliwanag po sa atin, klaro. Kaya, ang kabilin-bilinan sa atin dito sa kay Apostol Juan sa chapter 2, verse 26 to 27 isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Isinulat ni Apostol Juan ito sa mga tao ng Panginoong Kristo, sa mga iglesia ng Panginoong Kristo. Kasi maraming paparito na magliligaw. Maging yung mga iglesia ng Panginoong Kristo ay maliligaw. Amen po ba? Amen. Pero tatawagin ng Panginoong Kristo yung nailigaw. Kaya sinulat ito, maraming paparito na magliligaw sa paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Pero yung tatawagin, may tatanggapin sa tumawag. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap, ay nananaan sa inyo. Tingnan nyo, sa sulat ni Apostol Juan, sa mga iglesia na iniimbitahan. Meron tayong tinanggap na ibinigay sa atin. At mismo ang nagbigay na ito at gumawa yung ating tagapagligtas, yung tayo ng iglesia sa ibabaw ng bato, na tinawag niyang banal na bundok ng Sayon, tinawag niyang bayang sarili niyang pag-aari. Bansang banal niya tayo. Maliwanag po ba? Siya yung tumatawag at tumipili sa atin. Siya din yung nagtatatak sa atin ng patotoo. Amen po ba? Amen. Walang ibang makapagtatatak nito kundi ang Panginoong Jesucristo lang na tumawag at humirang sa ating lahat. Na siya ang nagtayo ng sarili niyang maluwalhating iglesia sa ibabaw ng bato. Dahil siya lang ang may sariling pag-aari sa atin. Amen po ba? Amen. Sa kanya inatang ang pamamahala na hindi magwawakas. At tatawagin siya prinsipe ng kapayapaan. Ang layunin niya sa lahat ng mga tao at Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. At hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sino man. Tingnan nyo na, may bili. Hindi tayo pwedeng turuan ng sino man nalilitaw na nangangaral dito sa mundo. Kasi ito yung naghain ng buhay sa kanyang bayan, sa iglesia na ginayo sa ibabaw ng bato na tinawag niyang bundok ng Sayon, na manggagaling yung mga tatawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga, at siya rin ang nagtatatak sa puso natin Siya rin ang nagpahid sa puso natin pinaniwalaan natin Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli sa kanyang pangalan lang nangyari yan. Forever and ever na yan. Everlasting character na yan hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilin sa atin, sa sulat ni Apostol Juan sa mga iniimbitahan, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man dahil may nag-alay ng buhay sa ating lahat. Naunawaan po natin, Amen. ang Panginoong Jesucristo ang nag-alay ng buhay Kaya siya lang yung paniniwalaan natin. Kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po ito. Kaya hindi kasinungalingan. Nung buhayin siya maguli in the third day. At kung paano kayo tinuturuan nito, ay gayong kayo manahan sa kanya. Manahan tayo doon sa katwiran ng patotoo. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. At ngayon, nung munti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapaiya sa harapan niya sa kanyang pagpalito. Maliwanag po sa atin na mananahan tayo doon sa katwiran ng pagkabuhay ng maguli upang kung siya'y mahayag hindi tayo mapahiya sa muli niyang pagpalito. Amen. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Kasi yung naniniwala sa katwiran ng patotoo automatic isinilang na tayo kasi pag-aharian niya tayo Pag-ahari na yung katwiran sa puso't isip natin, lalabas na sa labi natin yan automatic na isinilang na tayo sa espiritu at espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nga magkawanis pagparito niya Kaya kailangan tayong isilang na magmuli.
Amen po ba? Sa paniniwala tayo isisilang na maguli dahil gagamitin niya na tayong vessel bilang kaharian niya na itinakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. So ano sabi doon kay Apostol Pedro na tayo yung bayang sariling pag-aari na pinili niya. Dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasendote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya kung tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Hindi po kayang pigilin itong mangyayaring kagilagilalas na kaliwanagan dahil sa kalooban niya ito itinakda. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya kung tumawag sa inyo. Naunawaan natin yung karangalan ng tumawag sa atin na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Ipapahayag natin bilang mga saksi niya sa pagkabuhay na maguli. Ipapahayag natin yung kaluwalhati niya sa buong mundo na ang layunin niya, pangaral sa buong mundo, yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So pupunta na tayo sa vision, yung pangitain. Ito na ho, nangyari na ho. Kahayagan na ito. Apocalypse, Revelation na po ito. Ito ho. Revelation chapter 15, verse 5. At pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako at ang santuario ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay nabuksan. Dahil sa patotoo ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, nabuksan na ang kalangitan. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ng ating tagapagligtas sa Revelation chapter 22, verse 7, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Maliwanag po ba na sa lahat ng iniimbitahan, mapalad yung tumutupad ng salita ng hula ng aklat na ito dahil ang katuparan ng hula ng aklat na ito ay yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Na hinirang tayo tinawag at itinayo tayong maluwalhating kaharian at tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Zion at pinaganda ng tahanan sa langit in Book of Isaiah chapter 4 verse 5. In Book of Joel chapter 3 verse 17, sa gayon inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa banal na bundok ng Zion. Ito ho, yung nag-imbita sa atin. Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Dahil ang katuparan ng aklat ng hula na ito, ang Panginoong Jesucristo, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Ano po sabi sa encourage at invitasyon sa ating lahat? At narito ako'y madaling pumaparito. Amen po ba? Amen. Nawa po ay napagpala tayo ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa paniniwalang espiritual upang makatyak na tayo sa paghihintay natin. Natanggapin natin ang kanyang pangako, ang buhay na walang hanggan, na manatili tayong tapat sa paghihintay natin, na maging participant tayo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na magpakatibay at magpakatatag po tayo sa paniniwala bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat na nagpahayag ng patotoo sa pagkabuhay niya maguli. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Tunay po mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na napakamapalad ng isang bayan na mayroong matatag na mga pinagsasaligan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Deklarado po sa kasulatan mga kapatid na ang mga saksing tapat, ang mga apostol ng Kordero, sila po ang mga banal. Pagbuhat pa sa propesiya na patuloy nating pinagsasaligan. Mapalad ng isang bayan na tunay nga na may pinagsasaligan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan,
ating isandig ang ating pananampalataya, patuloy tayong manalong sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat may mga tapat na patotoo na patuloy tayong pinagtukuhanan ng katiyakan upang ang ating paglalakbay, makaasa tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Bless the Lord, mga kapatid at mga kaibigan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ipahayag natin, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destruction, who healed all thy diseases, who forgave all times iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, oh my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na naglagay ng matibay na pinagsasaligan ng bayan, tunay nga Panginoon na patuloy namin tinataas sa iyo ang dakilang pagluwalhati sa iyong kabanal-banal ng lupa. Amen. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat ang katibayan ng aming mga pananampalataya ay tunay nga na pinatutuhanan sa aming puso't isipan ng aming mga kapatid sa nakalipas na sumaksing tapat at totoo sa mga bagay na nahayag sa kanilang puso't isipan ang pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Napakadalisay, napakatatag na pagsasaligan ng lahat ng mananampalataya ngayon sa panahon ng katapusan, sapagkat sa pamamagitan nito'y nagkaroon kami ng isang katibayan ng katiyakan ng aming pananampalataya na maghahatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ayon sa mamagalingin ng iyong kalooban, na ikaw ang namamagitan sa sino mang tao na tatawagin mong maging bahagi ng iyong banal na bayan. Tunay nga na sa iyong karunungan at kapangyarihan namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay upang ang lahat ay maganap ayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng mga banal, pagbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.